Dos and John sitting outside playing games through their phone. Their parents arrive from outside and notice their children playing games. Anak, I notice na ang dami ng oras sa gadget. Hindi masamang gumamit, pero sana may oras din tayo sa ibang bagay. Opo, Nay. Pasensya na po. Natutuwa lang po kami sa bagong laro namin sa phone. Anak, Miss Flores, tama ang sabi ng nanay niyo. Sa ating pamilya, kailangan maging respeto tayo. May respeto tayo sa ating oras. Hindi puro gadget lang. May malaga pa kayong matutunan sa buhay na hindi nyo matutunan sa gadget lang. Po, Nay, Tay. Naintindihan po naman namin. Kaya lang, mas masaya minsan sa online world. Their lolo arrives with a smile. Mana pulo? Mana pulo? Lo, ano po ba yung iya? Ang iya ay isang malagang bagay sa ating kultura. Kaya pala sinasabi niyo po palagi sa amin na magpakabuti kami kasi iniisip niyo yung pangalan ng pamilya natin. Tama anak, pamilya natin ay nagtuturo ng magandang at magandang pamumuhay. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kapag nakita nyo kami nagmamalasakit sa iba, sana ay gano'n din kayo. Dos, Lawrence, sana tandaan niyo na ang bawat kilos niyo ay may epekto sa pamilya natin. Kung masasanay kayong maging mabuti at respeto, magdadala kayo ng mabuting pangalan ng ating pamilya. Ang hiya hindi para matakot, kundi para matutunan respeto sa kapwa at sarili. Naintindihan ko na po, kaya pala lagi niyo sinasabi sa amin na huwag gumawa ng isisira ng pamilya. Salamat po, Nay, Tay. Subukan ko pong iwasan ang mga bagay na hindi nararapat. Mas magiging responsable na po kami. Huwag lang subukan dos, tandaan mo. Mga bagay na ginagawa mo ay nakikita na ibang tao. Ipapakita ito na maganda ka sa hindi lang sa kapatid mo, pati na din sa mga nakakailan sa iyo. Kumusta ang araw mo sa eskwela? Masaya po, Nay. Pero may nangyari po kanina. Nagkaklase po ako ni Miss sinama sa kalaro namin. Mukha po talaga siya nahiya kasi siya lang ang naiwan tapos kami naglalaro. Alam mo, Dol, minsan, kalimutan ibang bata ang magandang mga iwan. Maganda ang ginawa mo po dami sa kanya dahil sa ating kultura ay abrang ako ng kaso. Tama si Tito Benyo. Ano ang ginawa mo nung naiwan ang kaklase mo? Kinausap ko po siya at sinama sa laro namin. Nagpasalamat ko po siya, kaya po natuwa ko. Nakaka-proud ka, Bunso. Alam mo bang sa ROTC namin, palagi kami sinasabihan tungkol sa respeto at disiplina. Sabi ko nga, lahat ng natutunan ko sa ating pamilya ay nagagamit ko sa labas. Naku! Tama yan, Dol. Alam mo ba, nung bata pa ako, ang lola niyo rin ang nagturo sa akin ng mga ganyan asal. Lagi niya sinasabi sa akin na ang hiya at respeto ay mga pagpapalaga na bumubuo ng isang mabuting tao. Kaya nga, dalandala ko yun hanggang ngayon. Tama ka, Kuya Ben. Ang mga turo natin noon, hindi natin makakalimutan dahil malaki ang epekto sa ating pagkatao. Kaya gusto nating maturuan sina Lawrence at Dos na magiging mabuti at marespeto. Kaya nga, palaging malaga ang role ng pamilya sa pagkatao ng mga bata. Matututo sila magpakita ng mabuting asal at respeto sa loob ng bahay na dadala nila ito sa mga pinabata. Oo ako, ang bawat mabuting gawa kahit maliit ay may epekto sa ibang tao. Kaya lagi niyo tatandaan na hindi lang para sa inyong kapakanan ang ginagawa niyo, hindi para din sa ibang tao. At iyan ang gusto kong matutunan ninyo, na ang bawat kilos ninyo ay sumasalamin sa ating pamilya. Kaya lagi niyong isa-isip at isagawa na magiging responsable, may respeto sa pagkatao at magiging mabuting tao. Maliwanag? Maliwanag! This role play illustrates the importance of Filipino values and Filipino culture, especially the concept of hiya, poverty or sense of shame. It shows how values are passed through direct advice and modeled behavior, emphasizing respect and responsibility as key virtues.
the scene to introduce Tito Ben, who reinforces family values through his stories of being taught by his elders. His presence emphasizes the generational transfer of values, showing that family techniques transcend generation and remain impactful.